day everyone, especially Ma'am Rica Fort. My name is Hal Del Rosario and in this video is gagawa po ako ng website. Since favorite drink ko po is milk tea, milk tea na lang po yung website na gagawin ko, which is nakaka-include na po dun yung forms, iframes, hyperlinks, images, pag-insert ng images, tapos yung mga, and yung another features like pagkakaroon ng shadow effect ng text. Then, we'll see kung ano pa yung magagawa natin. So, start po muna tayo sa paggawa ng folder. Okay. Sa document na lang tayo gumawa ng folder. Here. So, gawin na lang natin Alice Milk Tea. Baliktad ng pangalan ko. Okay. So, ayan. Meron na po tayong folder. Diyan po natin ilalagay yung magagawa nating code sa Notepad. So, next, Notepad naman. Then, i-save natin to sa ginawa nating file, which is dito. I-locate natin siya dyan. Palitan lang natin code. Ayan. So, as you can see, dito sa milk tea, ito na po yung gagawin nating code. So, firstly, sa pagko-coding, hindi pwedeng kalimutan ang doc type. Ayan po yung magre-represent as starting point ng coding natin. Next is HTML lang. Ma'am, pasensya na wala akong cam kasi wala pong cam yung tita ko sa PC niya. Then first, mag-heading na tayo. Viewport. Then yung content niya. With device. Equal sign pala siya. Then initial scale. Then close tag. Next, din naman po tayo sa title niya. So, starting point niya. Ang gawin na lang natin yung pangalan na lang natin, yung binaligtad, which is yung Ellie's Milk Tea. Parang ganyan na lang siguro. Ito yung magiging head natin, head text, or yung title. Dun sa kapag sinearch nyo yung browse niya. Okay. Then, dun na tayo sa style niya. Okay. Reset and base.
Then, open bracket tayo para insert natin yung box sizing niya. Then, border box. Close bracket na tayo. Then, body. Font. Family. Yung font family natin, lima na lang yung gagamitin nating font, which is ito, first font natin. Second, Tahoma. Next, Geneva. Then lastly, yung ano natin, usual na ginagamit, which na style is sans serif. Margin naman, zero na natin yan. Background. Okay. Anong color ng background natin? Hanap tayo ng background. Siguro iputi na lang muna natin to. Hashtag. Yan. Tapos yung color niya is siguro ano na lang, medyo dark red, something. Okay, tas mag-close bracket na tayo. Next naman natin is header. Ayan. Then yung header natin, yung doon po sa magiging background ng text natin is siguro mag-pink na lang tayo. Okay, mag-padding na tayo.
1.2 rem lang. Then 2 rem. Psst. Kuya siya ng ingay. Then center natin siya. Okay, then color. I-white na lang natin to. Then dito na natin ipapasok yung shadow effect nung text natin. Okay. Looping X5. Ang alam ko itong back shadow, doon na, okay, sa header pala to. Since yung color ng ano natin ng header natin is blue, ay pink. Lagyan natin siya ng shadow. Okay. Close bracket na tayo. Then, sa header 1, or H1, dito na natin ilagay yung text niya. Margin 0. At yung font size natin ay 2.5 na lang siguro natin to. Wait lang. Then yung font weight natin, 700 natin yan. Then dito na natin ipapasok yung text shadow. I-negative natin para nasa right angle siya. Negative 5 is 5px plus 5px search. Then mag-close bracket na tayo. Then nav, NAV, open bracket, tas mag-margin na tayo sa top. 0.8 rem na lang natin. Okay, another close bracket tayo. Para mag-ganito na tayo. NAV ulit tayo. But this time A naman. Sa color nito is magpuputi na lang tayo. Then yung text decoration niya. None na lang natin. Okay, may mali. Make sure na walang mali sa symbols nyo. Margin
0.1 na lang natin. 0 and 1 rem. Font weight. $600. Font size. Next is hover. Mag-end. Text decoration na tayo. Okay, wait lang po. Tapos sa main naman tayo. Max with 1,000 natin yung pixel niya. Margin. 2 rem na lang natin. Then auto natin yan. Then yung padding is 0 and 1 rem natin. Section. Margin bottom. 3 rem natin. Then, close bracket na muna natin. Then, head to na tayo. Then, yung border bottom niya. Three pixels natin. Pero solid siya. Tapos, gamitan natin ng pink color din. Copy paste ko na lang siguro. Then padding bottom 0.3 rem na natin. Margin bottom 1.5 rem. Then close bracket.
Then, menu table na tayo. Mag-styling na tayo dito sa menu table. Okay, yung width niya is sa gitna natin to kasi ilalagay. So, lagyan natin ng 100%. Then, yung border collapse niya, collapse na lang din natin. Background color. Is i-ano na lang natin siya, light pink na lang natin siguro. Copy paste ko na lang po. Then yung radius niya sa border is 8 pixel na lang natin yan. Then yung overflow, i-hidden na lang natin siguro. Then, ito na po yung sa shadow effect ng table. Four pixel, 8 pixel. Tapos yung RGBA, ngayon natin 201. Pasensya na po sa background noise. Um, Magsimula na tayo sa table menu. Ito na. Table menu, itidi natin to. Copy paste na lang natin to. Then, padding, 12 pixel. Then, 15 pixel. Then, yung text align na igigitna natin siya. Which is center na lang natin siya. Again, table menu, menu table. Another. Yung background color.
Same na lang dun sa border ng ano ng headings. Same na lang natin. Dito. Same na lang natin dito. Then i-color white na lang natin. White na lang. Next. Ulitin lang natin. Okay, tapos close bracket natin. May mga nakahanda na po ako mga colors nito. Kaya, wag ano. Images. Gawa naman tayo ng mga image na milk tea. Yung mismong alignment lang niya muna bago tayo mag-insert ng ano ng mismong image niya. Image gallery. Display. Flex. Justify content. Sa center po natin siya. Then yung gap niya is 1 rem lang. Flex wrap. I-wrap natin. Margin top niya. Opo, top yung margin niya. I-1 rem lang natin. Then close bracket na tayo. Then i-same na lang din natin. Magpasok na tayo ng image. Pasok na lang natin to.
Ito na lang gamitin natin. Ayan. Then next, same lang din. Gamit na lang tayo ng pointer sa kanya. Okay, copy paste na lang natin yung pointer na ginamit ko. Okay, tapos sa form style naman tayo. Form styling naman tayo. Then, background na rin tayo siguro. Okay. Two rems na lang natin siya. Padding. Two rem na lang din natin. Yung background pala, ano kaya color? Okay. Gamitin natin yung color na ito. Gamitin na lang natin tong color na to. Padding. Border. Radius. Yung border radius. Then, next naman tayo sa back shadow niya. Okay. Hanap tayo ng ano niya. Ito na lang siguro. Yung shadow effect niya. Then, ang gawin na lang natin sa max width niya is 600 na lang natin yung pixel. 600 na lang natin yan. Then, margin. 0 natin yan na naka-auto. Okay. Next is form label na tayo. Yung display niya is block na lang. I-block na lang natin yung display niya. Then yung margin niya bottom na lang. Gawin na natin 0.35. Yung RAM niya. Then yung font weight niya 800 na lang natin. $600 na lang siguro. Then dito na tayo magpapasok ng mga input niya, yung form. Yung form input. Dalawahin natin to.
Okay. Then yung style niya, yung type niya is text. Next is yung telephone. Then, yung select niya, form select. Yung text area. Huwag kalimutan. So, yung width niya is i-100% natin. Padding tayo. I-save na lang natin dun yung padding. Yan. Then yung margin bottom niya, copy-paste na lang tayo sa ano. Sa may ayan. Ang margin bottom niya is 1.2 rem na lang. Then yung border niya is 2 pixel na lang natin na solid. Then yung same kanina na ano natin, eto. Yan na lang gamitin natin. Then yung font size natin is sige, gawin natin 1.2 rem. 1.2 rem na lang. The next is yung border. Yung family, yung font naman niya, yung font family niya. Okay. I-inherit na lang natin siya. Then resize. Vertical natin siya. Then close bracket na tayo. Another, ano naman tayo? Form naman tayo sa input. Doublehin na lang natin to. Okay. Then, again, type. Dito lagay natin radio. Ayan. Then, papalitan lang natin to ng checkbox. Para dun sa ano natin, sa website natin, i-check na lang natin siya sa mga order. Margin. Right. Sa right po siya, sa right side siya. 0.5 rem na lang natin. Ayan.
Then yung accent color niya. Same na lang siguro natin doon. Dito. Then yung cursor niya. Pointer. Then yung form niya, yung gagawin natin is i-inline na lang natin siya by group. Yung display niya, flex na lang natin. Then yung gap natin, yung gap, 1 rem na lang natin. Tapos yung margin niya sa bottom. 1.2 rem natin to. Okay. Tapos another form group tayo. Dapat naka-inline din. Tapos div, then close bracket, open bracket. Tapos i-flex natin siya. Pero 1 lang. Tapos lagyan natin yung width niya, yung min width niya. ...140 pixels natin to. Okay. Next, form button naman. Then yung background color. Same na lang natin ulit doon sa taas na ginawa natin. Isang code lang. Okay. Then, insert natin yung color. I-white na lang natin. And then, yung padding is 12 pixels na lang and 24. Then, yung font weight is 700 natin tulad ng ginawa natin sa isa. Then, yung font size niya is 1 rem na lang natin. 1.2 rem. Then, border. Yung radius. Yan. 8 pixels natin. Then, yung cursor niya is pointer na rin. Then, yung transition na mismong background is yung background color yung 0.25 na natin gawin lang. 0.25 is then yung
Punta din na tayo sa hover naman tayo. Yan yung hover niya. Then yung background color, ibahin natin siya. Gawin na natin to. Then gawin na natin yung iframe niya. Ayan. Then dun sa map container, then yung position, relative na lang natin. Button ba yun? Wait lang nga. Wait lang po. Break lang. Okay. Tapos yung height niya is 0 natin yan. Then i-overflow natin. Ay hindi, i-hidden na lang natin yung overflow niya. Yung border radius 12 pixel na lang. Then again, back shadow, box shadow. Okay, copy lang natin yung kanina. Then close tag. Next is yung map container iframe. Asan yung iframe kanina? Ito pala, sorry. Map container iframe, responsive iframe. Okay. Naman yan. Then yung position niya, absolute na lang natin. Then yung sa tab 0. Okay, 0 natin. Then yung left 0.
para yung width, height, pati yung border. Gawin na lang natin siya about there. Itong na border na natin to. Tapos itong weight 100 natin percent. Taas din. Ayan. Border none. Then sa footer na tayo. Again, footer. Then open bracket for background color. Okay. Kuha tayo ng background color. So, ito na lang. Then, color. Kuha lang din tayo. Hello, narinig po ba? Okay. Kuha lang din tayo niyan. Then, okay. Yung text align niya, center natin to. Then, padding. 1.2 rem and 1 rem. Then yung font size niya is 0.9 na lang natin. Okay. Okay, footer A naman tayo. Then margin. Yung color po muna. Kuha lang ulit tayo. Okay. Then yung margin niya is 0 and 0.4 rem. Text decoration. Nan natin to. Font weight is 600 natin. Next is yung hover niya. Ng footer A, i-hover natin. I-hover natin to. Then, yung text decoration. Underline natin.
Close. Then, yung endpoint na tayo. Then, try natin i-run bago tayo mag-proceed sa another. Okay. Try natin siya i-run. Since nasa document siya, eto. Okay, ulit tayo. Mali pala yung nagawa kong code. I mean, mali itong nagawa kong file. So, save as lang natin to. Then, proceed tayo dito. Then, code. Make sure na laging may .html. Then, yung HTML is hindi naka-caps lock. Para ganito yung lumabas. Open with Chrome ko lang. Okay, wait lang po. So, may kulang. Okay. So, error siya. Okay. So, check natin. Kung mag-open. Delete lang natin tong isa. Okay, so walang lumalabas. So, we'll see kung ibubuo natin siya. Or kulang lang siya ng... Okay. So, since walang lumabas, alam ko na yung naging reason. Inayos ko lang po yung alignment nito. Then, alam ko na yung reason. Kasi, hindi pa nalolocate yung mga, yung header. Header 1, header 2, tapos yung mga descriptions niya. So, i-locate natin. H1, ito yung header 1 na. Yung ginawa ko, since binaligtad ko lang yung pangalan ko. Okay, NAV. Nav. Then, href. Ito na yung nasa taas ng ano, yung sa taas ng title natin sa heading. Ito yung magsisilbing pipindutin natin, then mapupunta tayo sa destination kung saan sa menu, sa order, sa location, ganon. Since meron tayong location. Okay. Tatlo natin to.
hashtag menu. Then, okay. Close tag tayo. Next is order. Okay. Next is location. Okay. So, kaya may hashtag, yun yung pipindutin natin. Then, mapupunta tayo mismo dito. Um, okay, close tab natin yung ANIV niya. Pati yung header niya. Then, check natin kung gagana siya. Okay. We'll see kung gagana siya. As you can see, ayan, gumana. Then later, ito, gagawin natin mga button na yan na mapupunta dito sa baba. So, kung makikita nyo, may shadow effect yung ano natin, yung background ng text natin. So, next is okay. Sa main naman tayo. Since medyo mahaba-haba yung ano, yung video, shortcut na lang natin. So, ang ilalagay ko dito, yung mga buttons na ng lahat ng mga klase ng milk tea. So, naglagay lang ako ng 5, maglalagay lang ako ng 5 or 4. So, be right back po. Wait lang po. So, yan. Ito po yung section natin. Okay. So, next is mag-insert naman tayo ng mga images. So, kumuha lang po ako ng images sa Google. Wait lang po. Okay. So, maglagay muna tayo ng point. Actually, pwede na tayo mag-start sa sa image. Pero lagay natin to in case na hindi nila makita yung image. So, ang lalabas is image gallery. Then, Arial. Label. Milk tea. Images. Ayan po yung magkakasunod-sunod
dun sa pinakita po natin. Then, insert na tayo ng image. Okay. Itong image, src. Ito yung kukuha tayo ng URL. Okay. I-close muna natin. Close tag muna natin siya. Yan. So, 5 yung kinuha ko. Kaya 5 tong ilalagay natin dito. Ayan. So, kung nag-insert na ako ng mga code dito, ito po, kumuha na ako ng mga, kung itatry nyo po yan saan, ayan po. Ganyan po lalabas. Yung mga image. Ayan. So, copy na lang natin to. Then, insert natin dito sa mga image niya per. Ayan. Then, ano ba next dito? Bubble tea, milk tea, bubble tea. Tapos, winter melon. Okay. Brown sugar. Ayan. Next is close tag na tayo. Section. So, try natin siya pagganahin. Tingnan natin kung gagana siya. So, as you can see, ito, lumabas na yung mga drinks niya. And, nagkaroon lang ng problem with regards sa mga images. So, hindi pa natin na-insert yung alignment ng mga images. Okay. So, ang mangyayari kasi niyan, dito po siya mismo. Okay. So, balik tayo sa code. Since hindi na medyo mahaba-haba na, baka kasi hindi ko po ma-download. Gagawin ko na lang po is
i-insert ko na lang. Same goes here lang naman yon. Dun na tayo sa section. Gagawa na po tayo ng form. Okay? Sisingit ko na lang po yung form. Okay. So, nasingit na po na natin yung form. Ito po. As you can see, yung mga label niya, yung mga input niya dun sa form, ito na po siya. Ito po yung sa name. Then, nag-example po tayo ng Juan de la Cruz. Ito po yung kung saan example ng name doon. Then, sa phone number, since 639 tayo, ang gawin na lang natin, 09. Then, kunyari, 0912 345 678. Parang ganyan. Then, delivery, ito. Then, ito yung ano niya, enter your full delivery address. Next, ito naman, yung name ng drink. Yan, ito yung mga name ng drink natin, which is, we have Classic Pearl Milk Tea, Taro Milk Tea, Matcha Milk Tea, Winter Melon, and Brown Sugar. Then, sa option ang lalabas dyan, ito. So, try natin. Ito po siya. Ito po yung form niya. So, aayusin na lang po natin yung images, which is itong error. Ayan. Then, ito po yung kaninang input natin. I-click lang po yan. Then, mag-insert tayo dito ng ayun yung order. Next. Is yung mga options niya. So, since be right back po. Ayan po yung kakalabasan niya. Ayan. So, next naman tayo sa location niya. Okay. Okay, field set. Then, legend natin. Tapos, yung size niya. Guys, mahaba-haba tong coding natin kasi nga full website siya. So, ang gagawin na lang natin siguro, ilagay natin yung mga ano. Pero, ilalagay ko po muna kung paano yung
mga input niya. So, itutuloy ko po muna to bago ko i-cut. Tapos, ipakita yung full ano ng field set. Ayan. Color. I-red natin to. Tapos, ayan. Span. Then, legend. Tapos, yung div niya, class. Div class. Form, group, inline natin. Then, div. Tapos, dito na natin ilalagay yung sizes. So, input. Ito na yung mga input po. Radio. Then, yung ID niya is sizes. Then, name. Sizes. Then, yung value is small. Then, lagay nyo rin na required siya ilagay. Then, yung label niya for sizes. Small. Tapos, close tag ng label. Tapos, mag close tag na tayo. Then, pagganahin natin. Check natin kung gagana. Ayan. So, as you can see, nakita nyo, gumana siya. Ayan. So, itutuloy lang po natin. So, cut ko na to. Tapos, itutuloy natin dun sa okay. Tutuloy natin siya sa pangalawa.
Okay. So, as you can see, nilagay ko na yung mga options niya sa sugar level, which is regular, less sugar, half sugar, and no sugar. Then, ito naman yung sizes na kanina natin ginawa. Okay. Then, ito naman yung sa topping, sa pearl, ayan. Sa pudding, sa grass jelly, yung mga toppings po niya na available, and red bean. So, 4 lang po. Tapos, yung quantity niya. Tapos, yung minimum na bibilin. Ito, pwede natin baguhin to lagi. So, kapag sinave po natin siya, then kapag niran po natin siya, ganito po ang kakalabasan. Ayan po. So, as you can see, may check yan. Then, ito na yung sizes niya, small, medium, and large. Then, ito yung quantity niya, which is, ang nakalagay lang doon, 10, kaya 10 lang to. Pero, pwede natin siyang baguhin. Okay. Pwede natin baguhin to ng 20. Tapos, pwede rin natin baguhin yung names ng mga, um, ayan, yung names ng mga toppings natin. Then, regular, less sugar, no sugar. Ito po yung kanina. Okay. So, order now. Check natin kung may lalabas po. Okay. Ayan. So, as you can see, bumalik lang siya. Since hindi pa natin nalalagay yung mismong content niya na may lalabas po dito. Palabasin po natin. Okay. Okay, doon naman tayo sa Google Map. Sa Visit Us. So, kumpletuhin ko lang po lahat. Then, pakita ko na po sa inyo yung final output. Okay. So, ito na po yung final output. Naglagay lang tayo ng name, phone, address, kung saan maglo-locate po yung ano natin. Then, ito po yung yung script natin. Ito, yung simple form submit handler. Ayan. Submit. Then, naglagay lang rin po tayo ng mga URL, which is lalabas po yung ano natin. Pero mas maganda niyan kung since wala akong mismong page ng Milk Teahan, gagawa po tayo. Wait lang po. Gawa po tayo. Facebook. Okay. Okay.
So, ilo-locate po natin siya. So, kunyari ganito po. So, ito po ang kukunin natin, yung URL. Make sure na may ano siya, may HTTPS siya para mag-serve as URL talaga siya. Then, ipe-paste lang po natin dito. Yan. So, ito po yung magiging hyperlink natin. Then, make sure na malalagay, may label po siya ng Facebook kasi ayun, Facebook po ang ginamit natin. Hindi na po tayo gagamit ng Instagram, Twitter. Burahin na po natin to. Facebook na lang po. Since ayun lang po yung meron ako ngayon. Then, ito yung makikita nyo sa pinakababa ng ano, ng gawa natin. Then, ayan. Then, ito po, sa if natin, kailangan talaga siyang ma-fill in. Then, kasi required siya, kaya nilagay natin yan. Then, ayan, yung order summary. Ito po yung makikita nyo kapag nasubmit na yung order sa banda dito. So, alin pa ba? Okay, halos naman na na-explain ko naman na. Then, itong let order summary po, ayan po yung makikita nyo dito na nakalagay, yung magko-conclude and yung magsasama-sama po ng mga in order po ninyo. Then, pag niran po to, ang lalabas po is full na. Ayan po. So, as you can see, meron tayong ito. I forgot. Ito po yung text natin, yung head natin. Headings. Tapos, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yung pag kinlik nyo po to, pupunta po kayo mismo sa ano, sa menu, sa order, kung saan yung location niya. Sa order now, ito po yon. Then sa location, ito po yon. Then, image, ayan. Since nakita nyo, ginawan ko siya ng 0.3 rem. Kaya naggaganto po yung animation niya. Then, next. Kapag hindi nyo po ito nalagyan, is magiging invalid po kasi nilagyan po natin ng required. Then, ito nilagyan po natin hanggang 20, right? Ayan. So, hindi na po malalagpasan yan. Hanggang 20 lang po talaga. Then, pag in-order now po, nyo po siya, may lalabas po dito na summary, order summary. So, as you can see, naging 10 po siya. Okay. So, ayan po. Ito na yung order summary nyo. Nagkaroon lang tayo ng error dito, pero ayusin po natin yan. Okay. Hanapin lang natin. Order summary. Submit. Let's backward.
So, anong nangyari po, etong name po, hindi po siya totally error. Anong nangyari lang po, is ang nakalagay po kasi dito is kung saan yung located yung name. So, ito yung order summary. Ito po yung makikita nyo sa pinakataas. For Hile, ganon. Kung Hile po yung nilagay nyo sa name. Tapos phone, address, drink, and etc. So, kapag inano nyo po yan, okay. Well, okay, 9. So, ayan po, order summary for Hile del Rosario. Ito po yan. Ayan. Then, itong sign na to, ito po yung magdadala po, maglo-locate po dito sa ano natin, sa mga nilagay po natin dito. Ayan. Sa toppings, sa quantity. Ayan po. So, ito po yung full website natin. Ayan. So, thank you so much po, ma'am. I hope may naintindihan po kayo sa simple features ng HTML. Thank you po.